Isa rin sa mga binanggit po ni Vice President Duterte dun sa kanyang opening statement, yung impeachment, yung ugong daw na impeachment. Meron bang ganong ugong sa pagkakaalam ninyo na Nung, merong plano magsampa ng impeachment against her? yung ngayon ba? Yung ngayon? Opo, Ngayon opo. naman ay wala pa naman talagang wala pa namang formal na nagsasampa ng impeachment complaint. Wala pa kahit na sa mga kongresista, wala naman 'yon. So, sinasabi ko nga lang, 'di ba, na merong basis for impeachment dahil nga doon sa confidential funds. Tsaka yung iba pang mga anomalya doon sa pondo niya. So, kung merong gusto magsampa ng impeachment, from your point of view, merong basehan para magkaroon ng impeachment Well, complaint. well, tingin namin meron tayo nakikita, no, yung betrayal of public trust, graft and corruption. So, may culpable violation in the Constitution. May nakikita kaming ganun. Okay. Puntahan natin ito kasi isa rin po sa responsibilidad na hinawakan ng Vice President ay yung napakalaking bürokrasya ng Department of Education until she resigned in June this year. So, unti-unti na po naglalabasan yung mga, ang tawag ko na rin yung inefficiencies nung departamento under the Vice President. Pag-usapan natin yung tinutukan nyo kahapon, yung pong issue ng matatag curriculum. Okay? Bakit napaka-importanting issue po na ito para sa mga teacher? Well, talagang pahirap sa mga teachers itong iniwan na yung matatag curriculum. So yung unang-una, 45 minutes. So 6 to 7 or 7 to 8, no? Hanggang 9 loads ang mga teachers sa araw-araw in 40 to 45 minutes. Lalong-lalo na doon sa high school hanggang sa senior high school, junior high school, tsaka senior high school. Kaya mahirap sa mga teachers yung 7 to 8 loads, no, na mga klase na tuturuan. Kasi ginawa siyang 45 minutes. So sabi nga natin na yung math, yung science, yung English man yan, and language, hindi yan kakasya yung 40 minutes lang sa high school. At isa pa, no, malaki yung class size, no, ng ating mga classroom, na malaki yung mga estudyante, dami ng mga estudyante. At ngayon nga, no, Christian, today, ngayong oras na to, kasabay nito ay ang DepEd with the Teachers Organization para pag-usapan nga itong matatag curriculum para makapaglabas daw ng flexible time, no, flexible time dito sa pagpapatupad ng matatag curriculum. So hinihiling nga namin na sana ay 1 hour at least yung mathematics at saka yung science. Pag sinabi po bang load, isang subject ba yan? Yung may ibig sabihin yan? O isang klase? Ano po ibig sabihin ng isang load? Yes, oo, tama ka, Christian. Pag sinabing load, ay isang subject yan, either 45 minutes or 1 hour or 30 minutes. So, isang load. Yan ang ibig sabihin. Masyado nga maikli, no? Kung pag-uusapan ng mathematics, kung 45 minutes, tapos di ba lilipat-lipat pa ng kwarto yan, yung binabanggit nyo during the hearing, tama po ba? Teachers natin sa high school, lilipat-lipat pa yan ng bawat room. Oo, lilipat-lipat siya ng bawat room. Kaya talagang yung 45 minutes, mga siguro 10 minutes or 5 minutes, mauubos na yan doon sa sa time allotment for teaching. Kaya talagang hindi siya tamang time allotment. Sapat po ba itong sinabi naman ni Secretary Angara na based on what they heard from the ground sa mga teachers mismo, open sila for more flexibility? Yan po yung binanggit niya, di ba? Yun yung tugon niya sa inyo. Yes, oo, tama ka. So, iniisip niya rin na tugunan yung aming mga sinasabi na gawing 1 hour yung bawat subject. Puntahan natin kung gusto man yung classroom, no? Bakit ganito? Ano bang paliwanag? Bakit 192 out of the target 6,300 at least classrooms built? Ilang na ipatayo noong 2023 or 3% ng target. Ano yung paliwanag ng DepEd dito po? Yes. Oo, ang target 6,379, actual constructed 192, yung mga ongoing construction daw ay 4,391. So ang paliwanag dyan ng DepEd
ay saka pa lang daw sila nagbibid, no? Saka pa lang nagpo-procure after the approval na ng budget. So, ibahin na daw nila yung strategy nila. Yung sinabi ng DepEd, na late daw yung procurement dahil nagpo-procure lang sila, nagbibidding lang sila after the approval ng budget. So, ibig sabihin, nag-start pa lang sila ng procurement January, February. Kaya nalilate daw yung pag-construct ng mga classroom. Kaya ang gagawin na nila ngayon, habang nagde-deliberate pa lang daw ng budget at hindi pa approve yung budget, ay mag-open na sila for procurement at saka mga bidding. Yung binabanggit naman po na 1.5 million worth of Yes. laptops, books, Oo, and ito other nga, equipment, no, nakatenga. Ba't daw ganon? Tama ka, no? Nakatenga daw yan sa mga sa warehouse ng DepEd o yung inano nilang supplier. Well, hindi natin naintindihan bakit hindi na i-deliver yan sa ating mga eskwelahan. So, yun nga, yan nga yung gusto nating maimbestigahan. At meron tayong House Resolution dyan para dyan. Hindi lang ito mga, laptop, yung STEM na mga materials, ICT packages, tapos yung TVL na mga, na mga materials. So, yan yung mga nakatenga doon sa bodega daw. Oo nga eh. Tapos diba yung isang issue dyan, yung feeding program ng DepEd, yung school-based feeding program, may mga nakatanggap daw ng mga sira na mga pagkain, di ba? Anong paliwanag ng DepEd dito? Bakit ganon? Report. Yung COA AOM, nakalagay doon may 5.69 billion worth of mga school-based feeding program nila. Ang sinasabi ng DepEd, so may mga nakatanggap ng hindi na deliver, iba-iba. Merong hindi na deliver, merong bulok, merong mga insekto, merong panis na mga milk ang mga na-deliver. Bali 10 out of 15 na mga regions yung mga nakatanggap or naka-experience ng hindi maganda dito sa . So ang paliwanag naman nila, wala daw cost naman sa DepEd, pinalitan naman daw ito ng mga supplier. Kaya ang sabi ko nga, pero bakit pinapayagan na merong ganito na i-deliver na bulok, di ba? So talagang dapat na maimbestigahan ito at panagutin itong mga supplier na ito kung sino ba to. Kaya papalalimin din yung yung investigasyon diyan mukha ng oversight committee ng Committee on Appropriation.